Nakakakanta tayo ng pagpupuri sa Panginoon. Okay, balik-ulit tayo muna dito sa ating laging umpisa. Ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yan ang sabi sa, saan ba yung ating wala nga iskiyasoso pala, merong napakahalagang lakad. Rod, anong version? Ang lahat ng tumatawag sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yan, may internet ka ba, Rod? Iskiyasoso, parang internet yan eh. Pag sabi mo alam na niya eh. Sige. Ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tapos sabi naman niya, paano ikaw may tatawag kung wala kung hindi ka sumasampalataya? Paano ikaw tatawag sa Panginoon ng isang tao kung hindi naman siya sumasampalataya? At paano naman ikaw sasampalataya kung wala siyang napakinggan? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ng pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Alright, ilagay muna uli natin yung ating laging para mas malinaw. Volunteer muna. 6 na tao. Hindi pala, 8. Siyam. Yan, dala nyo yung sila nyo, dala. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikaw, 8. Siyam. Ito, paborito ko kayo niya. Rito. Ikaw naman ang gagawin kong masamang espiritu. Talit naman kayo ni Kedwin. Kedwin naman ang mabuting espiritu. Dito ka naman. Okay, paano raw may sasampalataya kung wala namang napakinggan? Paano naman daw mangangaral kung hindi siya isinugo ng Diyos? Okay, nangaral si Pastor Jesser. Ang lagi kong example, itong dalawang ito lang nakikita nyo, yan lang katawan na yan. Yan lang katawan kasi ang binubuo ng isang tao, sabi ng Apostol Pablo, nawa ay lubos kayong gawing mabuti ng Diyos hanggang sa muling pagpariton ni Kristo ang inyong buong pagkatao. Ang espiritu, ang kaluluwa, at ang katawang laman. Okay, at yung katawan lang na yan, lagi nakikita natin ito yung kanyang kaluluwa, ito yung kanyang espiritu. Okay. Katawang laman, kaluluwa, espiritu. Yun itong dalawa na to. Dito ka banda. Ayan, dito ka banda. Katawang laman, kaluluwa, espiritu. Kulang pa ako ng dalawa. Dalawa. Volunteer. Dalawa. Ay, nasa harapan. Dalawa pa. Kasi diyan pupunta yung verses na babasahin natin kaya mas maganda kung nakikita natin. Dito ka. Ikaw dito. Ikaw dito ka. Ayan. Alright. Ito, ang ating halimbawa rito, ito yung Diyos. Ito yung langit yun yung Diyos. Ito yung katawan ni Kristo sa Diyos. Di ba nasaan ngayon si Kristo? Yung katawan niya. Sino nakakalam? Wala dito, di ba? Kaya nga sabi, babalik siya. Hintay natin. Ang katawan niya nandun sa langit. Ayan, ito langit. Kunwari siya yung Diyos. Si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Nasa langit. Katawang laman, katawang kaluluwa, katawang espiritu. Ito naman yung tinanggap niya, si Kristo. Espiritu ni Kristo. Ito ang espiritu ng Diyos. Lagi silang magkasama. Makikita natin sa verse natin mamaya. Ito naman, kabila. Nangaral si Pastor Jesser, hindi sumampalataya. Pero meron ding kaluluwa, meron ding espiritu. Pero wala si Kristo. Siya ay binulag ng espiritu ng kasamaan, ang Diyos ng kasamaan na dumadaya sa mga taong hindi tumatanggap, kumikilala kay Kristo. Okay, ayan nilagay ko lang. Ayan ang ating laging pundasyon para pagbasa natin ng verses, makikita natin nasaan tayo dyan.
Sino tumanggap kay Kristo? Taas ang kamay. Okay. Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, nang nangaral si Pastor Jesser, nangaral ako, yung mga pastor nandito, eto ka, tumanggap ka kay Kristo. Ay ang espiritu mo, kaluluwa, eto si Kristo nasa sayo. At ang Diyos nasa sayo. Andito ka. Kung hindi ka naman tumanggap kay Kristo, hindi mo maintindihan, ayaw ka magsisi, ayaw mong tigilan yung kasamaan mo, nandito ka naman sa lugar na to. Ikaw yung taong hindi kumilala, hindi tumanggap kay Kristo. Okay. Kaya nilagay ko dyan, para alam mo kung nasaan ka dyan, alam mo kung saan banda yung pinag-uusapan natin. Okay? Punta tayo sa Bible. Ano yung uling verse na binasa natin? Ang anak ng Diyos ay hindi maaaring saktan ng dyablo. Okay. Okay, nasaan ka dyan? Kung tumanggap ka kay Kristo, ito ka. Ang tawag sa iyo, anak ng Diyos. So, kung ikaw ay anak ng Diyos, yung pinag-usapan natin noong nakaraang linggo, kung natatandaan nyo, sabi doon sa binasa natin, ang anak ng Diyos, hindi maaaring saktan ng dyablo. Ito ka. Ang dyablo, ang espiritu ng kasamaan, ang espiritu ng kasamaan, ang espiritu ng pandaraya, ang espiritong dumadaya sa isip ng mga taong ayaw kumilala kay Kristo, yan ay patuloy kaniyang dadayain para ikaw ay patuloy na mamuhay sa pagkakasala. Okay? Apusan na natin ang Bible natin. Pumunta tayo sa Roma. Roma nga ba ito? Hindi pala Roma. Tama, Roma. Roma chapter 8 verse 1. Kaya kung meron kayong Bible, sundan nyo ako para alam naman natin na pinag-uusapan natin dito, hindi tayo nagchichismisan lang dito, kundi salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yan ang pagkain ng ating kaluluwa. Ngayong umaga, pakakainin natin ang ating mga kaluluwa ng salita ng Diyos. No, ibig sabihin, pag kinain mo yan, pinaniniwalaan mo yan, kinakain. No, kaya doon sa Genesis, may pagkain doon tinatawag yung prutas daw na kinain. No, yung prutas na kinakain doon, yun ay pagkain na pinapakain ng demonyo. Kaya sinabi ron, kapag ikaw ay kumain ng pagkain nga ng prutas na yan, ikaw ay mamamatay. Kaya yung unang tao na naniwala sa dyablo, doon sa Garden of Eden, namatay. Ibig sabihin, nawalay sa Diyos. Kasi naniwala siya doon sa pagkain na pinakain ng dyablo. Sabi ng dyablo, nako, ayaw ng Diyos ikaw ay maging matalino. No? Pag kumain ka nito, sabi niyong dyablo, magiging katulad ka ng Diyos. So, nadaya yung tao naniwala. At magmula noon, yung mga taong yon ay nawalay sa Diyos. Namatay. Spiritually sila ay namatay. Okay, ngayon, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Na naniniwala ang salita ng Diyos, pagkain ng kaluluwa. May pagkain ng laman, yung pagkain physical, material, kanin. Kanina, kinain ko yung aking breakfast kape, tsaka tinapay. May konti pa akong honey, pakasarap. Yun ang pagkain ng katawang laman. Ang pagkain ng kaluluwa, ayan, hawak-hawak na yan. Kinakain ko yan araw-araw. Kaya yung Bible ko, napakarami ko ng Bible nasisira, naluluma. Kasi araw-araw, umaga, hapon, pinakakain ko yung kaluluwa ko ng salita ng Diyos. Kaya malusog ang aking kaluluwa at espiritu malakas. Yan ang mga espiritu ko, yung espiritu, kaluluwa, yung pag-iisip ng tao, yan ay bahagi ng tinatawag na kaluluwa. Ang espiritu ng tao muna ha, ang espiritu ng tao, hindi kailangan niyang kumain. Wala yung kailangan pagkain. Bakit? Yan ang espiritu na yan. Yan yung hininga ng Diyos na inilagay sa lahat ng tao. Na sinasabi sa Bible na nung wala si Kristo, sabi sa Bible, dati kayong patay, lahat tayo na hindi pa tumatanggap si Kristo, ang tawag sa atin patay. Ibig sabihin, hindi tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito yung espiritu niya, hindi nakikipag-ugnayan sa Diyos. Patuloy siyang namumuhay sa kasamaan. Sapagkat ang kaniyang isip ay dinaya ng Diyos ng kasamaan. Kaya meron tayo laging halimbawa. Ito lahat ng sinasabi ko sa inyo, matatagpuan niyo yan sa Bible, may verses yan. Hindi yan kathang tao.
So, nandiyan na tayo. Nandiyan tayo ngayon. Ang nakikita lang natin dyan, yung dalawang katawan na yan. Yung isa, sumampalataya, yung isa, hindi. At yung isa na to, ito'y tumatawag kay Kristo. Kaya sinasabi sa Bible, ang lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. No? Kaya sinabi, paano naman siya tatawag kung hindi siya sumasampalataya kay Kristo? Kaya yung mga nangangaral, yun ang nagiging dahilan kung paano ang isang tao ay nagkakaroon ng kaligtasan, sumasampalataya. Alright. Roma chapter 8 verse 1. Sino may Bible, taas ang kamay. Sino nagbabasa ng Bible? Yung mga Bible na yun. Mga cellphone. Hira na ngayon ang walang cellphone na yun. Sabi sa Roma 8 verse 1, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Okay. Dito sa dalawang ito, ang nakipag-isa kay Kristo Jesus, eto, yung nakarinig na mabuting balita, sumampalataya, nagsisi. Tumigil sa kasalanan. Itong isa, hindi tumitigil. No, meron pa rin yung sekretong buhay, may kaliwayan, tawag doon, may kabigkan. Ano yan, nagda-drugs pa rin yan. O kung ano man kasamaan, kung ano man yung uri ng kasamaan na alam nyo, kasi yung kasamaan ko minsan maraming tao hindi alam na siya nasa kasamaan eh. Ang definition ng kasamaan o kasalanan, ano raw yung kasalanan? Ang kasalanan, according sa Genesis, ito'y katulad ng isang mabangis na hayop. Lalapain ka nito. Ano ibig sabihin ng kasalanan? Ito'y katulad ng isang mabangis na hayop, lalapain ka nito. Itong isang tao na ito, patuloy na mumuhay sa kasalanan. Eh ano bang ibig sabihin ng nilalapa? Kinakatay. No? Kinakatay. Itong taong ito, patuloy ninanakawan ng dyablo kasi ang dyablo siya'y naparito upang ang mga tao ay naawan, saktan, dayain, at patayin. So, itong taong ito, patuloy itong ninanakawan ng dyablo. Siyempre, yung pagnanakaw, hindi naman sasabihin sa inyo ng dyablo paano siya nagnanakaw eh. Diba? Sigarilyo lang, sigurado, mawawalan ka ng pera. O, ninanakawan ka ng dyablo. 10 piso, isang stick. So, sa isang araw, ilang yan yun isang araw, sigarilyo. Kung nung naninigarilyo ka pa, hindi na kita tatanungin kung naninigarilyo ka pa ngayon. Isang saka. Ilan ba naman ang isang kaha? 20? Okay, 20. 10 piso times 20. Diba? Mahirap-hirap kwentahin na. No? Isang araw, ano? Kano sweldo mo kaya, Edwin? Huwag na sabihin, baka mabis ko pa si Edwin. 200 pesos. No, hindi, ano to ha? Reality to ha? Pinapakita natin paano nagnanakaw ang dyablo ha? Kasi ang dyablo hindi niya sasabihin paano ka nanakawan. Hindi niya sasabihin paano ka nanakawan. Kaya maraming tao na nanakawan ng dyablo. Kaya hindi umulad ang buhay. Kasi nanakawan sa inyong dyablo, tuloy-tuloy. Pinag-uusapan natin, very simple lang ha? Na ginagawa ng dyablo paano siya magnakaw. Akala natin, napakasarap palang nakawan. Sigarilyo lang. Kasi dati rin ako naninigarilyo eh. Hope. Meron ka ba ngayong hope, David? Rivera, Philip. Philip, yung ano yan eh, dalawang klase. Yung menthol at saka ano, no? May menthol. Pag hindi ako nakakasigarilyo, naku po, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Addiction pala yan. Hindi ka makakawala dyan. Nung nag-aaral pa lang ako manigarilyo, bata pa lang ako, elementary pa lang eh. May mga kasama ko ilang bata na suk-suk-suk. Ay, nung natuto na, mahirap nang malis. Kasi na naninigarilyo dati, taas ang kamay, Hindi ko nasasabihin nyo ngayon, dati. Alam natin lahat yan, ano? Sigarilyo lang. Sabi ni Kuya Edwin, reality to ha, hindi ito kwento kutsero ha. 20 sigarilyo. Sa panahon ito, 200 piso. Eh paano kung ikaw eh minimum wage ka lang? Magkano ba minimum wage sa Aterod? Kung 500 ka, ibig sabihin, 300 na lang natitira sa'yo. No, wala kang kamalay-malay ha. Huwag na natin gawin 20. Baka sabihin naman ng iba eh, sobra yan eh. Gawin na lang natin 10.
So, 100 araw-araw. Lagi ko yung kinukwenta sa maraming tao. Marami akong nakikita tao, ang salawan hindi makabili, sira-sira. Damit. Dumi-dumi hindi makabili ng damit. Pero, hindi mo wala na sigarilyo sa kamay. Bilog-bilog pang gano'n eh. Hindi nyo alam bakit kayo hindi yung ulad ang buhay nyo. Kasi ang diablo, hindi nyo alam, ninanakawan kayo. Patuloy kayong ninanakawan. At makakawala lamang kayo dyan. Sa isang simple lang na yan. Kapag kayo sumampalataya kay Kristo. Diyan lamang kayo makakawala. Kapag kayo sumampalataya kay Kristo, tumawag kayo sa Diyos, sa Panginoon. Okay. 10 sigarilyo na lang, 10 times 100, isang buwan, 3,000 tumataginting. Ginawa ko na lang 10, hindi na 20. 3,000, isang buwan, 3,000, 10 buwan. Para madali lang ang kwentahan, 30,000, isang taon. Ginoo, makalaking pera nawawala sa isang tao hindi sumasampalataya kay Kristo. Sigarilyo pa lang pinag-uusapan natin, ha? 30,000. Eh kung nandun sa sinasabi ni Edwin na 20 isang araw, eh wala namang holiday yung sigarilyo. Sinana ni Garilyo, taas ang kamay. O, si parang ano. Ang sigarilyo ba, meron bang holiday? Pag ba holiday, wala mo na sigarilyo. Ama, pagka-holiday, naninigarilyo ka? Naninigarilyo ka natin, ha? Pag-holiday ba, kasi kinukwenta natin, araw-araw, baka sabihin nyo, ay Kuya Rola, kinukwenta mo ko, pati holiday, kaya ang malaki-laki. Pag-holiday, mas marami sigarilyo, eh. No? Pag wala kang trabaho, ay mas marami. Kung minsan nga, nakita ko kasi pare-pare, halika tayo bumili ng alak. May alak pa yun, mas malaki yun. O, mas malaki yun. Yan sigarilyo, ginagawa ko lang example, kasi yan sigarilyo, yan ang pinaka-common. Common pa lang yan, basic. Halos kalahati ng kinikita ng isang tao, ninanakaw na ng diablo, wala tayong kamalay-malay. Pag nagkasakit pa yan pa matindi. No? Imbis na makapagtrabaho yan, aalagaan pa ng mahal nyo sa buhay. Imbis kayo maghahanap buhay, tayo ngayon nangaalagaan ng mahal nyo sa buhay. Yan ang isa sa pinakamatindi. No? Kaya lagi ko sinasabi, ang kasalanan, habang maaga pa, tanggapin mo si Kristo para ikaw makalaya ka sa kasalanan. Sigurado, yung pangako ng Diyos sa'yo, ni Kristo, bibigyan kita ng buhay na masagana. Sigurado, yung oras na yon na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan, mag-umpisa kasaganaan mo. Sigurado, 100%, walang joke. 100% sa oras na ikaw ay sumampalataya kay Kristo na ipinangaral ni Pastor Jesser, sa oras na yon, yung pangako ni Kristo mag-umpisa. Buhay na masagana. Number 2, buhay na masaya. Buhay na masaya. Bakit? Eh yung nawawala sa iyo, yung ninanakaw sa iyo ng diablo na, ano ba, 3,000, kaya din, no? Isang buwan. Kung 10 lang, eh kung 20, 6,000. 6,000, isang buwan, ha? Isang buwan, papakita ko lang sa inyo kung paano nagkakatotoo yung pangako ni Kristo sa buhay ng isang tao. Kapag siya'y kumilala kay Kristo, nagsisi, kasalanan, nagsisi, yung kasalanan na kumakatay sa kanya, nakatulad na isang mabangis na hayop, hindi pa yun sa Bible eh. Ano yung sabihin ng kasalanan ay kasamaan. Ito'y katulad na isang mabangis na hayop, lalapain ka niya. Ibig sabihin ng nilalapa, di ba ang hayop na may sugat? Wala yan, di makalakad ng hayop siya, walang pakinabang. Hindi na yan pwedeng gamitin sa bukid. No, Nanay Pachi, pag may pila, so, hindi lang pila yan sinasabi, ang uri ng kasalanan. Lalapain ka nito, ibig sabihin, wawasakin ka. So, kung isang kasalanan na dala-dala ni Edwin, meron siyang babae, may chicks siya, chicks. Pag nahuli ng asawa yan, hiwalay yan, wasak ang buhay niyan. Huwag muna tayo, sigarilyo lang muna. Pag tinanggap niya si Kristo, ngayon din, oras na to, pagdating ng katapusan, meron ka 6,000 piso. Outright yan, ha? Outright, 6,000 piso. Sabi ni Kristo, magiging masaya buhay mo. Yung 6,000 piso, tiisin mo na lang muna, tiisin mo, huwag ka manigarilyo. Kaya sinabi sa Bible, pag titiis, nakikipag-tiis kay Kristo. No? Yung pagtitiis doon, yung katawan mo. Yung katawan na yan, lagi yan mayroong gustong gawin. Pero yan,
pigilan dahil kay Kristo na kasama mo. Itong isang tao, hindi makakapagpigil ng kamamatayan. Bakit? Wala si Kristo. Ang kanyang isip ay patuloy na dinadaya ng Diyos ng kasamaan, ang Espiritong naghahari sa daigdig na ito. No? Puro may verse yan, Rod, na hindi ka pang-isip yan, ha? Nasa Bible yan. Pag nasa Bible, pinag-uusapan natin, kahit hindi ka maniwala, yan ang totoo. Tumanggap kay Kristo, isang kasalanan pala, sigarilyo, meron na yung bonus. At 30, meron niya 6,000. Yung 6,000, ibili mo ng bagong panty yung asawa mo. Kano lang ba yung brief ko? Nakakabili lang ako, 200 eh. Ay, ito nga, 1. Yung mga short ko nga nung araw, sa Tiangke, nakakabili ako ng 150, 300 eh. Ang damit ko, makakabili ako ng mga, dati, lagi kong binukwenta suit ko, mga, wala pang 1,000 eh. Yung buong mula brief hanggang. Yung 6,000 mo, isang kasalanan pa lang yan na pinag-uusapan natin na ingatan ka ng Diyos, hindi ka nanakawan ng diablo. Bili mo ng bagong kasuotan ng asawa mo, pag-uwi mo, napakasaya ng buhay mo, bakit? Abay, lagi kang may kape sa umaga. Lagi kang may pandesal. Magiging masaya buhay mo. Ay, di ba, pag ang asawa mo galit sa'yo, pag lasing ka, bago swelto, magiging ka, lasing. Ako po, marinig, pasok mo ng pintuan. Batok ng palanggana, napakalungkot ng buhay. Akala lang ng mga tropa-tropa nagiinom, nagkakaraoke, kantahan sa karaoke, no? Akala lang nila napakasaya ng buhay nila. Hindi nila alam, sila yung mayroong buhay na napakatindi ng kalungkutan. Nasa kanila lahat ng dilubyo. Yun ang ayaw ng Diyos, nakikita ng Diyos paano tayo nagdurusa. 30 taon na mula nung ako'y kumilala kay Kristo, eto ako, sipin mo, nanakawan ako ng sigarilyo. Sigarilyo ko. Nang bababae ako, mas malupit yun. Nako, libo-libo yun. Sigarilyo, babae, sugal, nagsusugal ako, mas malupit pa yun. Eh, sipin mo, 35 years kung ako'y pinakakilala kay Kristo, baka, sigurado wala ako rito, wala tayo rito. Pero dahil ako'y sumampalataya kay Kristo, nakarinig ako ng mabuting balita na katulad ng pinapangaral ni Pastor Jesser ni Nanay Pachi at ng lahat ng mga pastor na narito na nangangaral kung saan. Meron sa preso, meron nangangaral kung saan. Sipin mo, maraming mga taong pinahihirapan ng diablo, naging masagana. Naging masaya. Bukod ron, nagkaroon siya ng buhay na wala hanggan. Ano itong verse natin? Ano binabasa natin? Sa Roma? Kaya nga, wala nang kahatulang parusa ang mga tao na nakipag-isa na kay Kristo. Itong 2 tao na to, pag inabot ng kamatayan yan, sino sa inyo naniniwala mamamatay tayong lahat sa araw? Reality yan eh. Hindi yan pananakot. Reality yan. Walang tao hindi mamamatay. Isang araw, lahat tayo, lahat ng tao, no? Mayroon 2 bagay sa Bible na nakasulat eh, na lahat ng tao hindi pwedeng hindi mo maranasan. Una, pagkamatay mo, ito ba yung physical mong katawan, pagkamatay. Pangalawa, na kahit maniwala ka, hindi maniwala, pag sinabi ng Diyos na darating yan sa buhay mo. Ang pangalawang bagay na hindi ka rin makakaiwas, sigurado masasaksihan mo pagdating ni Kristo. Kahit ikaw ay nandun sa impyerno, sa dagat-dagat, o kahit nandun ka sa tinatawag na, ano ba yung lugar pag namatay yung isang tao? Tawag Hades, ang tawag sa Bible, Hades eh. Siyon. Ano pa siya, no? Siyon. No? May iba-ibang tawag ng mga, ng mga kung saan lugar pag namatay ka. Kunwari si Pastor Jason namatay, Jason, tayo ka. Pastor yan, no? Kung saan nangangaral yan. Batang kali yan, narinig na natin ng patotoo yan. O ikaw, halika. Ikaw. Kunwari, ito isang mananampalataya, itong isa, hindi. Inabot ng kamatayan. Itong isa, mananampalataya, nakarinig ng mabuting balita, sumampalataya, naging anak ng Diyos. Itong isa, ay katulad nun. Pareho silang namatay. Saan pupunta yung isang kaluluwa at espiritu na inabot ng kamatayan? Ano ba? Okay, Siyon. Yung iba naman ang tawag niya, Hades. Okay, itong sumampalataya, itong isa, hindi sumampalataya, pupunta ito doon sa tinatawag natin daigdig ng patay para madaling unawain. Namatay,
yung kanyang katawan, siyempre, ililibing. Ililibing. Ayan, ililibing ka namin dyan. Yung kaluluwa at espiritu mo, katulad nitong halimbawa ko, katawang laman, katawang kaluluwa, katawang espiritu. Itong katawang kaluluwa mo at katawang espiritu mo magkasama, pupunta yan sa daigdig ng patay. Seol, Hades. Yung katawan, nakalibing, may krus. Itong isa namatay, pupunta to saan? Kung saan naroon si Kristo. Kasi nung yung halimbawa doon sa si Lazaro, yun ay, ang nagbigay ng kwento na yon, si Kristo mismo. Wala pa si Kristo doon sa daigdig. Wala pa si Kristo sa langit. Ngayon, si Kristo nasa langit na. Sabi ni Kristo, binigay na sa akin lahat ng kapangyarihan sa langit at maging dito sa lupa. Kaya sabi ni Kristo, mangaral ka. Lahat ng mga nangangaral, sabi ni Kristo, huwag kayong matakot. Mangaral kayo. Hindi kayo maaaring anhin saktan ng diablo. Namatay. Pumunta kung saan naroon si Kristo. Saan naroon si Kristo? Ayun sa langit. Teka, hindi pala laman, espiritu at kaluluwa. Yung katawan mo, doon din. Sementeryo na. Magkasama yan, magugulong yan pareho. Pero yung kanyang katawang kaluluwa at espiritu, doon pupunta kung saan naroon si Kristo. Okay? Sementeryo, yung kanyang katawang kaluluwa, ay, pare ka, halika. Ikaw yung kaluluwa. Kunwari, ikaw yung kaluluwa nito. Pumunta ka sa daigdig ng patay. Kaluluwa to Kaluluwa, espiritu na sa daigdig ng patay Hindi pa dumadating si Kristo, nandun pa sa langit. Itong kaluluwa at espiritu niya na magkasama lagi, hindi yan naghihiwalay. Nakikita niya yung langit. Kung nasaan siya ngayon sa daigdig ng patay, si Jason, yung kaluluwa niya at espiritu niya, makikita niya ron. Makikita rin niya ron si Kristo. Yun ang example ni Kristo ng Panginoon Kaya diba? Kay Lazaro. Nakita niya nakita nung mayaman na namatay na hindi sumampalataya, nakita niya si Lazaro doon sa langit at si Abraham. Kasi maaaring yung example ng Panginoong Jesus ay isang Hudyo na matay. Nakita niya si Abraham kasi kilala niya si Abraham. Anak Abraham! Maaaring ngayon, yung isang hindi sumampalataya nandito sa daigdig ng patay, nagsasalita pa rin niya kasi dala-dala niya yung kanyang yung pag-iisip niya, yung kanyang memorya. Sabi nung namatay na mayaman na hindi sumampalataya, sabi niya, Amang Abraham, marami pa akong kapatid sa lupa na bumuhay. Maaari ba ako bumalik pa? Bigyan mo ako second chance. Pero ngayon, ang isisigaw niyan, si Kristo. Bakit? Kasi hindi ito Hudyo, hentil ito. Ito panahon natin ngayon to. Ang naririnig niya yung mga nangangaral, katulad ni Pastor Jason, katulad ni Jason, katulad ni Pastor, nangangaral. Ang naririnig ng mga tao rito, mga tao sa atin, hentil pangangaral tungkol kay Kristo, daan ng kaligtasan. Maaaring siya habang sa nasa daigdig siya ng patay, sisigaw siya, sasabihin niya, Panginoong Jesus, maaari po bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Palagay ko, pareho rin ang sasabihin sa kanya ng Panginoon. Sasabihin din niya, nandun si Pastor Jason, nangangaral, huwag mo nang abalayan pa yung mga kapatid mo ron. Andun yung mga sinulat ng mga propeta at mga apostol. Tayo kasi mga hentil, tayo ay tinayo ng Panginoon na ang nagtayo sa atin ay mga apostol. Ang pundasyon natin ay si Kristo, hindi si Abraham. Bagaman, yung doon sa lumang tipan, lahat ng pangako kay Abraham isinalin sa atin. Ayon sa kautusan yung mga sumpa, pinutol naman ni Kristo. Tayo binigyan ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. We are lived by faith. Pananampalataya lang. Okay. Ayun na, tutuloy-tuloy ko lang. Andyan lang muna kayo sa para at least nakikita natin kung saan tayo pupunta. Bakit natin yung ginagawa? Ang Espiritu Santo, pag sa'yo dumating, sasabihin niya sa'yo ano ang mangyayari sa hinaharap. Yan ang hinaharap natin lahat. Lahat ng tao naririto na nakatingin dito, yan ang mangyayari sa hinaharap. Ang Espiritu Santo, ang isa sa kanyang trabaho, pag sa'yo dumating, sabi ng Panginoon, ang Espiritu Santo, pag sa'yo dumating, sasabihin niya sa inyo, anong mangyayari sa hinaharap. Yan ang mangyayari sa hinaharap. Okay, ano pa ang isang mangyayari?
Kung ikaw ay nabubuhay ngayon, at ikaw naman ay inabutan ng pagbabalik ni Kristo. Okay, bumalik si Kristo kasi anytime soon. Ano ang oras mula ngayon? Dalawang bagay ang maaaring mangyari na masasaksiyan na iyong mata. Pagkamatay mo o pagdating ni Kristo. Dalawang bagay. Walang makakaiwas kahit isa. Kahit hindi ka sumampalataya, kahit sumampalataya ka. Kung ikaw ay sumasampalataya, ito ka ha, sumasampalataya, dumating si Kristo. Okay, Kristo, ang Panginoon. Ito, example natin ng Panginoon nasa langit eh. Yan ang iniintay ng lahat ng sumasampalataya, ang pagbabalik ni Kristo dito sa lupa. Tawag second coming. Okay, tayo ka. Babalik sa lupa. Babalik si Kristo ha, sa lupa ha. Okay, kunwari ang lupa, ito yung lupa, ayan lupa ha. Ayun, nasa langit yun eh. Sa pagbabalik ni Kristo, di pa babalik no? Nasa alapaap. Sa pagtunog ng trompeta, no, merong isang hiwaga tayong mararanasan pag dumating si Kristo na maaaring maranasan na natin lahat anytime soon. Mula ngayong oras na to. Sa pagbabalik ni Kristo, isang hiwaga ang nais kong malaman nyo, sabi ni Apostol Pablo. Kayong mga nabubuhay pa sa daigdig na ito, hindi kayo mauna sa mga namatay na. Okay, namatay na! Namatay na! Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Hindi itong namatay na hindi sumasampalataya. At tutunog ang tunog ng trompeta, ang trompeta yun eh. At ang anghel ay darating si Kristo. At ang mga sumasampalataya kay Kristo na nangamatay na, sabi niya, hindi kayo mauuna, hindi ka mauuna. Sapagkat mauuna yung mga namatay na sumasampalataya. Sa isang mata, no? Sa pagsigaw, sa pagtunog ng trompeta, sabi ron, ang namatay na ay muling bubuhayin upang sumalubong kay Kristo sa himpapawid. Okay, himpapawid muna. Yung mga namatay, hindi sumampalataya, inabot ng kamatayan si Edwin, andun, daigdig na patay. Daigdig na patay. Teka muna, cemetery pala yan eh. Dito pala. No? Balik ka muna. Okay, spirito, kaluluwa. Okay. Binuhay, sasalubong kay Kristo. Yung kanyang spirito at kaluluwa ay sasalubong kay Kristo sa alapaap. Yan. Bakit sasalubong? Sabi sa Bible, magkakaroon ng isang napakalaking kasiyahan. Hinalin tulad yon sa isang kasalan. Napakasaya. 3 kalahating taon ng celebration. No? Ilang araw ba yun na? Sa Adriano's Event Place ang celebration 3 oras lang eh. Sa mga Muslim, parang 1 linggo celebration eh. Pag kinasal eh, no? 1 linggo. Sa mga Hudyo, mga isang buwan nga tayo, no? Sa mga Hudyo, yung mga mayayaman, no? Matagal. Celebration ng kasal, matagal. Yung pamilya nila talaga nagse-celebrate sila sa isang lugar. Siguro, lalo na yung may mga perang gaspusin, ano? Ha? 2 weeks. Sabi ni Nanay Pati, 2 weeks. Yung mga sasalubong kay Kristo sa langit, magkakaroon ng celebration. Mauuna muna yung mga namatay na sumasampalataya. At tayo na mga nabubuhay pa na sumasampalataya kay Kristo. Sa isang mata tayong papalitan ng katawan, hindi nang mamamatay kailanman. Sumasampalataya, nandito sa lupa, sumasampalataya, hindi sumasampalataya, papalitan ito ng katawan, hindi nang mamamatay. Ang tawag glorified body, hindi nang mamamatay. Magiging na tayong superhuman. Yung taong hindi na mamamatay, ano tawag? Tao hindi na mamamatay, no? Mari, no? Kaya tinuturo ni Carola, makikita tayong superhuman. No, hindi na tayo mamamatay. Higit pa kay Superman. Tayong mga nabubuhay pa na naghihintay kay Kristo, na mga anak ng Diyos, papalitan ng katawan sa isang mata, kaya nga isang hiwaga. Ang hiwaga, hindi yan naintindihan ng normal na pag-iisip lang. Ang misteryo, hindi yan naituturo ng kahit sinong gustong magturo. Ang nagtuturo lang yan, si Kristo. Dahil ang hiwaga, yan ay pwede mong maituro at pwede mong maintindihan, pero hindi yan nauunawaan ng isang tao wala si Kristo. Ang ibinibigay ni Kristo, nakasama ng kanyang espiritu, nakasama ng espiritu ni Kristo at espiritu ng Diyos, ang ibinibigay niya sa kanyang pag-iisip, understanding.
Yung wisdom, knowledge, understanding, meron nga mga iba-ibang level at magkakaiba. Pag hindi mo nalaman yan, nakala mo, ako marunong ako, napakayumabang mo. Yan ang nagbibigay ng kayabangan, yung napag-aralan. Itong isang taong ito, sumasampalataya, hindi pa siya namamataya, buhay pa. Tayo, buhay. Kaluluwa, katawang laman, katawang kaluluwa, tayo ka. Katawang espiritu, tayo ka. Kasama ni Kristo na espiritu, nakasama ng Diyos. Pag dumating si Kristo sa alapaap, tingin sa isang mata, kaya sabi isang mata eh. Hindi ko may paliwanag kasi yan yung misteryo, pero naunawaan ko yan, understanding. Sasalubong yan kay Kristo, salubong sa alapaap. Salubong sa alapaap, ayun, kasama ng kanyang espiritu at kaluluwa. Yan yung sinasabi, merong nagtatrabaho, yung sana wala, yan yung mangyayari. Habang tayo lahat dito, nagtatrabaho tayo, dumating si Kristo, mawawala yung sumasampalataya kay Kristo. So pag ako'y natira pa dito, yung iba'y nawala, no? Ngayon, sa panahon na to, maaaring sabihin natin, ako, nagkaroon ng alien abduction, no? Nahanda na yan ng Diablo, ang Diablo Mandaraya. Ang Diablo Mandaraya yan, lagi yung gumagawa ng senaryo para ang tao madaya. Pag dumating si Kristo, nagkakaroon sila ng celebration, 3.5 years celebration. Dito naman sa lupa, andito na. Kasi bababa sa lupa si Kristo eh. Bago yung bumaba dito sa lupa, si Satanas, dadayain niya na naman ang mga tao. Ako na yung Kristo. Uupo yan doon sa kanyang upuan, kung saan ang lahat ng tao sa daigdig maniniwala siya yung Kristo. Kaya ang tawag sa kanya, Antikristo. Kalaban ni Kristo. Nandito sa daigdig, wala na tayong gobyerno, isa na lang magiging gobyerno natin, isa na rin lang magiging religion natin. Ang tawag sa kanya, Antikristo, uupo yan. Kunyari, Pastor Jerwin naman, halimbawain natin ang Antikristo. Uupo yan dito sa lupa. Siya ang mamumuno dito sa daigdig. Maaaring yung 3.5 years nagkakaroon ng celebration dito naman sa lupa, nagkakaroon tayo ng mga karanasan na hindi pa natin nararanasan kailanman. Andyan yung tinatawag sa Revelation na magkakaroon ng pag-ulan ng yelo na ang timbang 50 kilos. Naka-specify ron eh, 50 kilos. Kaya nakalaki yelo. Dati ako mag-yelo eh. May tricycle ko, nagsasakay ako ng yelo. Yung isang bloke. Isang blokeng yelo. Okay, gano'n. 50 kilos daw yun eh. Halos hindi, dalawa kami nabuhat eh. Lahat ng hindi natin pa nararanasan sa mundo ito, mararanasan natin. Maring nandyan na yung dito sa lupa, yung tinatawag natin Third World War, Atomic War. Kasi yung atomic war, pagka nagkaroon ng atomic war eh, sabi ng mga scientists, mga ilang buwan, hindi natin makikita araw. Maaari natin maranasan na ngayon. Habang nagkakaroon ng celebration, kasalan, napakasayang pagsalubong kay Kristo, 3.5 years dito sa lupa, maranasan natin yung hindi pa natin naranasan. Eh di ba ngayon, may gera ngayon eh. China, Amerika, Iran, ang tatlo yan ang mga superstars sa larangan ng gera eh. Ang ugat ng gera na yan, wala yung lahat ng gera dun sa mundo, karamihan, 95% ng gera, may kinalaman yan doon sa Israel. May kinalaman yan doon sa mga Hudyo. Sabi ng Amerika, nakaw, ibalik na natin yung mga Hudyo doon sa Israel. Dati yung Israel wala na sa mapa yan eh. Noong World War II binalik na nila yung mga Israel ngayon doon. Marami na doon. Naging bansa na uli sila, Israel. Ngayon, nag-aaway na naman sila. Sabi ng Amerika, sabi ng British, nakaw, dito tayo, pro-Israel tayo. Every time magkakaroon ng gera, yan lagi punot-tulo Israel. Magkaroon ng gera dyan sa Palestine, magkaroon ng gera dyan sa Iraq, kahit saan magkaroon ng gera, lagi punot-tulo yan, relihiyon. Hitler, ang amo niyan, yung sa tupapa, nakagat. Dito sa lupa, itong Antikristo, itong magkapakilala na siya yung Kristo. Papalitan na niya yung pamamahala sa daigdig ng isa na lamang gobyerno.
Nakikita nyo ngayon, marami nang nagsusulong eh. Mawawala na yung boundary. Yung wala na. Sa Europe, ang boundary dyan, ano lang eh, mga ganun-ganun. Sa Africa, ganun din, mga kalsada lang boundary. Pag namuno na itong Antikristo, tandaan nyo yan ha, kung tayo ay may iwan dito ha, yan ang mangyayari. Wala nang gobyerno, kasi tayo nga ngayon eh, ayaw na natin ng congressman, ayaw na natin ng senator, nagkaka-congressman eh, kasi puro kwarta ang pinag-uwi. Pag nagkaroon ng Third World War, kung manalo China ha, China wala religion, yan ang gagawin yan, wala na religion. Bawal ang religion. No, kasi ang atomic war, pag yan na nagkaroon tayo ng gera, ang gera ngayon madali lang, mga 1 linggo lang, baka tapos na. Kung sino yung unang magpaputok ng missile, baka yun ang panalo. Eh baka hindi mauna ang Amerika, kasi Amerika, mga Kristiyano puno yan eh. Ayaw nyo ng matayan eh. Ang China, pagka napuno na yan, pagpapagong siya. Surrender na lang ng ano. Ikaw na, winner na. Kung ano yung ginagawa ngayon doon sa China, yan ang gagawin niya sa buong daigdig. Lahat ng tao lalagyan niya ng number. Pag hindi ka nagpalagay ng number, ituturing kang may virus o ikaw ay terorismo. Kung hindi ka terorista, ikaw ay may virus. Kaya naalala nyo yung COVID-19. Yes. Hindi tayo makapunta ng kung saan, wala tayong yung booster, kung wala tayong card na ID. Pag dumating na yung pamumuno ni Antichrist, ng Antikristo, kaya tawag sa kanya Antikristo, ibig sabihin kaaway ni Kristo. Ang Diablo, lagi yung nagpipretend. Si Satanas nga hanggang ngayon, sinasabi niya, siya raw yung anak ng Diyos eh. Maraming religion, si Satanas daw anak ng Diyos eh. Ito ang mamumuno sa daigdig dito kung saan tayo ngayon naroon. Sabi ron si Antikristo, makakapagpababayan ng apoy. Kasi ang technology ngayon, pag sinabing, nakita niyo sa, kailan ba yung nag-celebrate yung China na may Pachi? Nagkaroon ng pagkadami-daming dragon na sa alapahap na nakikita natin. Eh, yung pala yung drone. Drone pala yun. Nakapagano ng dragon na nakalaking ahas. Nalulunglaw eh. Mga gano'n apoy eh. Nakita ko talaga, laki-laki dragon. Eh, pala drone. Ngayon, ang gera. May gera ngayon sa mga gera ngayon. Sa Ukraine. Alaban na ngayon doon, ang nagbubugan ng apoy drone. Yung mga aeroplanong walang tao. Walang tao, may maliit, may malaki. Itong Antikristo, pag sinabi niya ulan na ng apoy, magpapaulan ng apoy kasi hawak niya yung technology. Okay, alright. Balik muna uli rito. Ayan. Balik uli yung lugar. Doon sa dating lugar. Jason, ayan. Yan, expected ka ng patay. Inabot ka ng kamatayan eh. Pero ang espiritu kaluluwa mo, nandun sa langit. Yung kaluluwa ng hindi sumampalataya, nasa daigdig ng patay. Okay. Ulit pa natin. Pero pakibasa mo nga, medyo maraming sulat ang Bible ko eh. Roma 8:1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, itong taong ito, balikan na ako. Itong taong ito, kapag siya'y namatay, yung tinatawag nating impyerno, yun ang destination ng taong hindi sumampalataya kay Kristo. No? Itong taong ito, kung hindi ito sumampalataya kay Kristo, kung wala si Kristo sa kanyang buhay, anong mangyayari sa kanya pag siya'y namatay? Yung ultimate na parusa na mangyayari sa kanya, kamatayang walang hanggan. Ibig sabihin ng kamatayan na walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Kaya, pag siya'y namatay, pag ito'y namatay, pupunta yan dyan sa daigdig ng patay. Yung daigdig ng patay na yan, itong hindi sumampalataya kay Kristo, sinabi ron, na lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo. Hukuman, haharap pa rin kay Kristo. Pero, haharap siya kay Kristo, hindi para sumama kay Kristo, kundi para siya hukuman. Yun yung parusa nung siya'y nabubuhay pa na hindi siya sumampalataya kay Kristo. Ano ang final destination ng isang taong hindi sumampalataya kay Kristo? Dagat-dagatang apoy. At itatapon ang Hades. Ano yan, Nanay Pachi? Sabi mo, doon sa daigdig na patay. Itatapon ang Hades sa kamatayan sa Lake of Fire. Okay.
ang destination niya, haharap pa rin siya kay Kristo, kasi si Kristo yung uupo sa great white throne judgment. At ang lahat ng mga namatay, maging dakila o hamak man, maging ikaw ay hindi sumampalataya kay Kristo, ikaw ay huhukuman. Yung kaluluwa at espiritu, yung katawan mo, hindi na yan bubuhayin, nandiyan na yan, wala na yan. Tapos bulok na yan, hindi na yan ang haharap kay Kristo, yung kaluluwa. Haharap kay Kristo para hukuman. At ikaw ngayon ay itatapon sa lake of fire. Okay. Humarap ka na kayo kay Kristo. Okay, nandiyan si Kristo. Kristo. Great white throne judgment. Upuli. Ay, teka. Hindi pala, anti-Christ ka eh. Panginoon, dali ka. Nandito na. Lahat ng namatay. Kung ikaw ay hindi sumampalataya kay Kristo, inabot ka ng kamatayan, ito ka, kaluluwa ka, kaluluwa. Haharap ka kay Kristo. Para ikaw ay hukuman. Paano naman itong isang namatay na hindi na sumampalataya kay Kristo? Itong isa. Hindi. Paano itong sumampalataya? Itong sumampalataya, binuhay, no? Sumama ito sa pagbabalik ni Kristo, hindi siya haharap dyan kasi siya ay nilipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Hindi siya hukuman. Ang hukuman lang, itong mga taong namatay na hindi sumampalataya kay Kristo. Hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kasi oras na ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ang pangalan mo ay susulat sa isang aklat, ang tawag aklat ng buhay. Okay, eto si Kristo. Kaya ikaw ay hahatulan kasi si Kristo yung Diyos ng justisya. Hindi siya gumagawa ng isang paghatol na hindi mo alam kung anong ginawa mo. Ibig sabihin ng justice, due process. May due process ka. Justice. May record yan eh. Kanyang pag-iisip, dala-dala niya, pwede siyang pwede niyang sabihin, Panginoon, kami nangaral. Kami nagpalayas pa ng mga demonyo. Meron, humarap eh. Pero diba, sabi sa Bible yan, hindi ko share yan ha. Sabihin natin, kunyari, si Pastor, halika, kayong dalawa, halika. Kayong tatlo, halika. Kunwari, meron kasi ako sa aking palagay, mga pastor kasi nangaral eh. Sabi nitong tatlong tao, humarap kay Kristo, dito kayo, namatay na rin kayo, eto na ngayon kayo, humarap na kay Kristo. Itong isa, hindi sumampalataya, hindi naman siya nagsabi. Merong nagsabi kay Kristo kasi nasa nasa hukuman eh. Kasi itong hukuman na tawag dito, upuan ng hukuman, Great White Throne Judgment. Maghuhukom, araw ng paghuhukom. No? Kaya kung ikaw ay hindi sumampalataya kay Kristo, ang Espiritu Santo sasabihin pa rin sa'yo, ano mangyayari sa'yo? Ito yung mangyayari. Sa araw, kahit maniwala ka, hindi maniwala, maaaring pagtayo mo kay Kristo, sasabihin mo, Panginoon, sinabi yan ni Kuya Roland sa amin lahat. Narinig na namin yan kasi sabi sa Bible, wala kahit isa makakapagdahilan na hindi siya dapat itapon sa dagat-dagatang apoy. Wala kahit isa na hindi ko narinig ang daan ng mabuting balita. Lahat ng tao dito sa daigdig na ito, bago ka mamatay, kahit gaano ka kasama, sabi ng Bible, kahit isa sa inyo, wala makakapagdahilan na hindi nyo narinig ang daan ng mabuting balita, daan ng kaligtasan. Itong tatlo, habang sila ay nililitis, paglilitis yan eh, kaya nga Great White Throne eh. Maaaring merong magsasalita sa kanila, Panginoon, di ba kami nangaral pa? Pinapalayas pa nga kami ng Diablo eh. Lumayas ka, Diablo! Lumayas ka, Diablo! Nakapanood natin sa TV yan eh, napakarami ngayon eh. Sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga mapaggawa ng kasamaan. Maaaring itong mga tao ito, hindi nila alam kung magawa sila ng napakalaking kasamaan sa mga anak ng Diyos o sa mga tao. Bakit? Lahat na sweldo nyo, 10% kukunin ko lahat yan. Pakinig kayo po tayo. Papahirapan kayo ng demonyo. Hindi kayo magiging masagana buhay nyo. Susumpay kayo ng Diyos. Alam niyo mga tao ngayon, marami nagtuturo, hindi naman nila alam tinuturo nila. Itinuro din lamang sa kanila ng tao yung kanilang tinuturo. Nakaw! Tanggapin mo, Espiritu Santo! Sabi sa Bible, walang magbibigay ng Espiritu Santo. Hindi ang Diyos kapag siya'y sumampalataya.
kay Kristo. Sinabi na kay John the Baptist bago siya nangaral ang makita mo na bumaba ang Espiritu Santo katulad ng kalapati, siya lamang ang magkakaloob ng Espiritu Santo. Pero itong tatlo, maaaring nagpapalayas talaga ng demonyo. Maaaring nagpapatong talaga ng kamay, nagpapalayas talaga ng demonyo. Pero gumagawa ng kasamaan. Kaya ang hatol sa kanila ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kasi hindi naman si Kristo nagturo sa kanila. Ang nagturo sa kanila yung religion nila. Kaya sabi ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Si Roland lang ang kilala ko. Joke. Pero ang hatol ng Panginoon na pag inatulang ka, saan sila pupulutin? Dagat-dagatang apoy. Itong isa na to, ito nagre-represent ng Hades. Kasi ang Hades, maraming kaluluwa. Punutong ng mga kaluluwa. Napakarami. Pero itong tatlong ito, special. Special. Kasi nangaral pa Talaga lang pagdibat sila. Ayaw nila Nakakalipat sila. Ayaw pumunta sa daigdig ng pata sa lawak. Dagat-dagatang apoy, Panginoon. Hindi kami nangaral. Nagpalas kami ng demonyo. Alam niyo yung mortal sin? Alam niyo, sa Bible, meron mga mortal sin yung mga kasalanan hindi mapapatawad. Yung ikaw ay magturo sa mga tao na meron ibang Diyos bukod sa Diyos. Mortal sin. Mula doon sa umpisa hanggang sa dulo, sinasabi, huwag kayo magtuturo na meron ibang Diyos. Kahit na yung taong yan may magturo sa inyo, tapos sabihin sa inyo, kahit sa mga taong yan gumawa ng himala. Sabi sa Bible, sabi ng Diyos. Kahit sa mga tao yung gumawa ng himala sa harapan nyo, pagkatapos tuturuan kayo meron tatlong Diyos, huwag kayo maniwala sa kanila. Nabasa sa Bible yun? Kahit na gumawa ng himala ang mga tao yan, at pagkatapos ay turuan kayo ng ibang Diyos bukod sa akin. Sabi niya, huwag kayo maniniwala. Sa Old Testament, nakasulat yan, malinis. Sa Old Testament. Sa New Testament, nakasulat din niya. Nakasulat din. No? Huwag na huwag kayong gagawa ng ibang Diyos kasi kayo maraming Diyos ginagawa. Yung pera, pag hindi yung binigay may 10% nyo. Pupulutin kayo sa impyerno. Yung pera, Diyos ngayon ang napakaraming tao. Kaya para sa atin, sabi sa Bible, isa lamang ang Diyos. Ang Ama na lumikha sa lahat ng bagay. At tayo'y nabubuhay para sa Ama. At iisa rin lamang ang Panginoon, si Jesus. Sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo ngayon. Amen! Pero dahil sa ngalan ng religion, tatlo muna Diyos natin. Salamat Diyos. Merong tatlong kapahayagan. Yun ang tamang salita. Hindi nagiging tatlong Diyos. Isa lang. Pero siya nagpahayag sa tatlong kaparaanan. Genesis, siya'y lumilikha. Kaya sabi ni Jesus ako simula. Ako yung wakas. Misteryo. Nauunawaan lang yun. Pero hindi mo kayang tuloy. Yung misteryo. Genesis hanggang Revelation. Ako yung simula. May nagsasalita. Paglikha ng Diyos, hindi maunawaan ng kahit sino Kaya nga yung mga scientists, hindi naniniwala sa Diyos yan kasi ang scientist, lagi may tapos yan, gusto lagi may nakikita. Ang Diyos, kapag yan ay nagturo, kahit wala kang makikita, mababasa mo. Dahil nauunawaan mo. Paano mo maunawaan yung paglikha? Salita lang, nagkaroon na ng lahat ng bagay. Samantalang ang mga scientists may paliwanag. Nagkaroon ng Big Bang Theory. Yung unggoy, si Nanay Pati, dating gorilla, ngayon sa million years ngayon tao na ngayon. Pero ang paliwanag ng mga scientists nasa science Pero pinaniniwalaan. Ang naniniwala, hindi ordinary tao, marurunong. Mga nasa UP nga, baka 95% ng tao dyan, hindi naniniwala sa Diyos Pinaniniwalaan yan yung mga scientific explanation ng science. Sige, sabi ni Rod, tayo na. Sana meron tayong naunawaan. Meron kayong naunawaan? Sigurado may maunawaan tayo pag si Kristo nagturo sa atin. Kasi ang magtuturo, kapag si Kristo ay nagturo, hindi katulad ng turo ng reliyon. Kasi ang reliyon, pag yan ay nagsugo na magtuturo, ang ituturo lang niyan sa inyo kung ano yung natutunan niya sa kanyang reliyon.
Ang totoong nagtuturo ng tapat at hindi nagsisinungaling ay yung taong isinugo ni Kristo. Pero meron dalawang nagsusugo para mangaral eh. Yung isa sinugo ng religion. Trinity. Yung isa, oneness. Yung iba-iba tuturo sa inyo. At yan ay hindi pwede yung magsalita against sa kanyang religion. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, ang nagturo sa akin hindi religion, si Kristo mismo. At ako hindi magsisinungaling. Hindi siya nasakal ng kanyang religion eh. Bakit? Kasi ang nagsugo sa kanya si Kristo. Ang tunay na mga ngaral, hindi takot sa kamatayan. Ako nga, pinatay ako eh. Pero binuhay uli ako ni Kristo. Lalong pinagpala. Amen! Ikaw